Magandang umaga po sa inyong muli. Elmar Toledo, aka Asalaso, isang tunay na tao, usapang kanto pero totoo. Mismo, kape tayo dito sa Tunay na Tao TV. Ha? Mukha akong tanga. Ayun po, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa segment natin na Topic of the Day. Kung anong topic natin of the day, wala pa akong maisip. Ano yung salita na pinakaayaw nyo sinasabi sa inyo? At bakit? Anyone can start. Mali ka. Ayaw mong sinasabi sa'yo na mali ka. Yes. Ano to? Yung sa'yo, yung mismong sa'yo to. Oo, ako nga. At bakit? Dahil sa tingin mo tama ka. Paano mo nasabing tama ka? Kung hindi mo pa naisusuot yung sapatos na ginamit ko sa paglalakbay ko, paano mo nasabi na mas tama yung opinion mo? Pwedeng sa'yo tama yan sa akin hindi. Pero, kung ano yung idea mo, kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sa tingin mong ikagaganda ng paglalakbay ko, buong buo ko tatanggapin yan. Huwag mo na sasabihin mali ako. Kasi ako nagdesisyon nun Kung hindi ko man tinanggap yung opinion mo, it's still my choice. Pwede mo sabihin sa akin, baka pwedeng ganito. Ako, ganito ang ginawa ko, baka gusto mong subukan. So, it's a matter of choice of words, pare. But to tell someone that this person is wrong, or this person made the wrong decision, who are you to judge that? Do you have a perfect life? Actually ako, to be honest, marami kasi ang takot magsabi on my face about me. Siguro akala nila I will be very critical. Akala nila siguro magre-react ako. But the truth of the matter is, kapag may nagsabi sa akin ng pangit sa akin, I keep it to myself. And I question myself. Kasi for me, kapag ka sinabihan mo ko ng kung ano yung sinabi mo sa akin ng harapan, I take that as the truth. Kasi yun ang ugali ko diretso din ako magsalita. So when I see something bad about you, sasabihin ko sa iyo diretso. Hindi ko padadaanin sa iba. So if I will be hearing something about me na ayaw ko, yung kasinungalingan sa akin. Yung paninirang hindi base sa katotohanan. Sinabihan akong malandi. Kasi yun yung hindi yung malandi per se, pero yung sinabing naglalandi habang may asawa ko. Anything that pertains to what I have done when my husband is still here na hindi katotohanan, doon ako gigil na gigil. Kasi you can tell me about you can tell me malandi ako. Huwag mong idagdag yung premise na nung may asawa ako. Kasi alam ko kung ano yung sarili ko You can say malandi ako ngayon. Yes, I do flirt here in TikTok. Pero flirting na naglalaro. Pero not when I was really doing everything na naghihirap ako. Sinungaling ako. Ayokong inuhusgahan ako na sinungaling ka, ganito ganyan. Hindi mo pa nga nakikita at hindi mo nga ako kilala Diba? Yung tipong, yung mga tao kasi mapanghusga. Minsan inuhusgahan na agad yung isang tao. Kaya minsan yung iba, kahit nakasinungalingan para masiraan lang yung kapwa niya, ganun yung ginagawa. So, ayoko sa lahat ng sinungaling. Yan ang numero unong sinungaling ka kasi kakambal mo. Kakambal ng magnanakaw ang sinungaling. Pero kung tutusin, lahat ng sinasagot nyo, lahat ng sinasabi nyo, mali ka, naglalandi ka, sinungaling ka, ang hirap no? Hindi mo alam kung dapat ba sinasabi sa'yo ng ibang tao or paano mo tatanggapin Diyan ikaw muna. Ayan.
Yung salita nga kung sinasabi sa akin, mataba ka. Kasi alam ko na yun eh. Sasabihin pa. Hindi, joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. Ayop ka, sinusulat ko. Hindi. Actually, yun sa akin. Kasi sabi mo, negatibong salita, di ba? Actually, yun sa akin, alam mo, kung isipin mo, hindi siya negatibo, pero ang dating niya sa akin is negative. Alam mo yung pag sige. sinasabihan ako ng inaya ko nga kaya mo yan. Sa akin kasi, no, okay na lang yung sabihin mo na lang na kaya mo yan. Yun na. Huwag mo nang dagdagan ng kung ako nga kinaya ko kakayanin mo yan. Kung isipin mo positive yun na. Pero ang dating kasi nun sa akin is, para mo akong sinasabihan na mas magaling ka sa akin. Ang tanong ko ngayon, pati na rin din sa mga nanonood at nakikinig, ano ngayon yung pinaka-positibong salita na gustong-gusto nyo sinasabi sa inyo? Ganda ko. Yun ang pinakang gustong-gusto kong sinasabi na akin. Ang ganda mo. We. There's no more positive than saying I love you. Kasi you can say I love you to anybody, right? Pwede sa friend mo, pwede sa special someone mo, pwede sa anak mo, pwede sa magulang mo. Pagka narinig ko yung I love you na yon, and I know that that person is being true, yun para sa akin parang it's the epitome of positive words. Kasi yung love, like sa akin, kasi when you love somebody, you mean everything, you mean all the good things for that person. Ako pinaka-positive words na gusto kong nadidinig from people, especially people I care about, yung sasabihin nilang, I'm here for you. Yan, o nandito lang ako para sa'yo. Yan talaga yung isang bagay na pag sinabi mo sa akin means so much kasi I know how it feels to have no one else. Alam mo yon, alam mo yung nakaramdam ako ng or nakakaramdam ako ng moments na I feel like wala, alam mo yun, it's not for money or anything, alam mo yun, but the time, alam mo yun, the gesture na alam mong nandiyan siya sa'yo. Ayan, si Mai, isa yan, mahal ko yan. Yung alam mo na anytime, kahit anong ginagawa, at meron kang problema, you know you can always count on someone kasi nandyan siya for you. Yan. Ako, pinakamasarap na marinig kong salita, yung lagi mo sinasabi. Walang kwentang tao, wala kang kwentang Diyos. Yun ba? Oo. Yung pangalawang sinasabi mo palagi. Lahat kayo sinasabi niyo yan. Sa akin ako, ang pinaka, ito yung seryoso na ha, hindi na ako magko-comedy. Salamat. Totoo. Yun, sa akin, yung laging nagpapasalamat sa'yo kasi may nagawa kang mabuti. Yun, Exactly. yun yung sa akin. Yun ang pinakamagandang pakinggan sa lahat, pare. Thank you para sa akin. Agaw ka eh. Hindi. Actually, sasalita na ako. Sumingit ang gagawin ko. Sige, tuloy mo. Yun nga, maraming salamat. Kasi maliit o malaki man yung nagawa ko, may nagawa ako. So, para sa akin, ayan, lahat naman magaganda, di ba? Para sa akin, incorporated na lahat dun eh. Salamat, nandito ka nung kailangan kita. Salamat na mahal kita. Salamat, minahal mo ko. Salamat, hindi mo ko iniwan. Salamat na inalagaan mo ko. Salamat at nung, di ba? Para sa lahat, Brad. Para sa akin, yun yung the most general thing na pinaka-positibo mong masasabi. Ano ngayon yung pinagkaiba? Ng alin? Nung dalawang tinanong ko sa inyo, ano yung mga salita na negatibong ang dating sa inyo? And then versus, compare dun sa salita na positibo yung tinatanggap. Logically, the difference about that is that yung isa tinatanggap mo, yung isa hindi. Di ba? So, pag sinabihan ka ng hindi maganda, tatanggapin mo. I think, pero pag sa akin, sinabihan, Bordado, so you accept. accept silence na lang. Kasi kung may sinasabi na masama sa'yo yung isang tao, keep it
keep it silence na lang. Kasi syempre, di ba, kapag pinatulan mo at sinabihan ka ng masama, gulo lang yan eh. So, ikaw, Well, depend. nakakakilala sa sarili mo. Pag sinabihan Oo ka nga. ng masama, wag mong pukulin ng mas masama pa na salita. Yes, I understand. Mhm. Pero sa ibang tao, yun nga eh, ang point dyan kasi, Maldita, is hindi mo pwedeng i-apply yan sa lahat. Kasi Totoo. once na sinabihan mo, once you falsely accuse, pinagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo ginagawa at ikasisira ito ng respeto sa'yo, ikasisira ito ng mahal mo sa buhay, ikasisira ito ng dignidad mo, imposibleng hindi ka magsalita. Only judge can judge us naman, di ba? So, Correct. ipagpapasuggest ko na lang sila. Naman na hindi naman tayo perfecto pare-parehas, di ba? So, yun, tahimik lang. Kasi alam ko naman na may nakakakita at nakakarinig ng totoong ikaw. At ikaw lang sa sarili mo nakakilala kung sino ka at ano ka. Ako hindi ko pwedeng sabihin na pinagkaiba. Kasi both are compare pala. words How of can you compare? appreciation. Yeah. For me, it's the significance. Yung significance ang sinasabi nila. Yung negative, kasi walang tao na magko-comment sa'yo unless you matter. 'Di ba? May magsasabi sa'yo, ibig sabihin concerned yung tao, kaya ka sinasabihan ng pangit. Ganon din naman yung sinasabihan ka ng I love you kasi na-appreciate ka. So these people are important people kasi they think you are important as well. So ang significance para sa akin is that yung negative are things that you should be pondering about. Pinag-iisipan mo yan, tama ba yung sinabi nila? Totoo ba yung sinabi nila? And kung tama man yun, anong dapat kong gawin? It's a lesson. Yung appreciation, it's something that makes me feel good. So, ang ano nila dyan, what is its significance sa buhay ko kapag sinabi nila sa akin yung mga ganong bagay. So, yun nga, katulad ng sinabi ko, if these people will be telling me these negative things or positive things, I will be accepting them. Iba nga lang ang way ng pagdadigest ko ng information na sinasabi nila. Ayun, sa akin naman yung pagkakaano niya, no, yung negative and positive. So sa akin depende talaga sa intention niya at saka sa delivery. So yun. And actually same din naman nung sinabi ni Punisher, no. It depends kasi how you're gonna take it, eh, 'di ba? So, yun nga kagaya ng sinabi ko kanina, there are words na kung isipin mo positive but you can take it negatively, 'di ba? Kasi those are just words. Lalo na siguro, no, yun ngang conversational na words, mami-misinterpret mo pa, lalo na siguro kung chat, no, kasi there is no emotion pag nagsabi. So yun, para sa akin, it's the same, alam mo yun, you take those feedback, or kasi I would call it feedback, di ba, kung ano man yung sabihin sa'yo, no, you take them, pero sa akin kasi, alam mo, it won't matter to me if you don't matter to me. So yung words na sasabihin mo sa akin, if it's negative, if I don't care about you, then it doesn't matter. Compare if I care about you, then syempre, 'di ba, whatever you say, I'll think, kung pag-iisipan ko talaga 'yan. Kagaya ng sinabi ni Punisher, if it's negative, I'll reflect on myself. If that's really, oo nga, baka hindi ko lang nakikita, baka hindi ako tumitingin sa salamin at nare-realize na gano'n na pala. Yan, that's for me. Diba nga sabi nga, bago natin bibigkasin yung mga salitang binabanggit natin, you should have to think more before you spread out your words. Tama ba? Tama ba yung English ko? Tama naman. Naintindihan ko naman kung ano yung sinabi mo. Yeah. So, yun, basahin ko lang to. Si Jack Cool 69, ngayon ko lang siya nakita na nakinig or nanood sa live natin, but napakasimple ng mga sinasabi niya rito, but it makes sense to me. Pwera lang yung hello bakla. The AC/DC, positive to negative, I'm a robotic with no emotion. Cyborg. It makes sense to me, para sa akin. So, dahil sa malapit na tayo matapos, babalikan ko muna yung pinag-usapan na natin na negative and positive. Mali ka, malandi ka or naglalandi, sinungaling ako, kinaya ko nga, kaya mo yan. Paano nyo ulit tinanggap yung mga salitang yon? Mali ka, bordado. Maldita, sinungaling ka. Malandi ka noon, Punisher or Ann. Jenny, kinaya ko nga, kaya mo yan. Di ikaw na magaling. Charot.
Hindi, Totoo lang, nung Brother. sinabihan ako, talagang nagwala ako. Ako hindi ko man yun sabihin, no? Hindi ko man yun sinabi ng ganun. In my head, that's what I was thinking. Alam mo yun? Eh, di ikaw na magaling. That's how I felt. Sabi ko Ikaw, nga sa'yo, pare, Bordado. sabi ko nga sa'yo, opinion mo yan eh. Hindi ko naman kayang baguhin yan. Bakit ko kailangan ipaliwanag sa'yo? Kasi unang-una, kung gusto mo ko, naiintindihan mo ko. Pero since ayaw mo sa akin, kahit na anong sabihin ko sa'yo, hindi mo ko iintindihin. Para sa akin kasi, ako ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na sinasabi mo sa akin. Ako ang nakaka-interpret nun kung negatibo yun o positibo. Hindi ikaw. Ito ngayon, sasabihan kita, maganda ka. Maldita. I love you, the fun. Thank you. I'm here for you. Maraming salamat, Bordado. Matutuwa kayo sa akin, di ba? Yeah, siyempre. Kasi yun yung ano eh. Tuwa nga kami. Sarap ko routine eh. No, iyon lang yung gusto ko dito. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung paano ko lalagyan ng pamagat. Nasasabi nyo naman at naiintindihan nyo kung ano yung gusto kong palabasin dito. It's AC/DC. It's kung paano mo tinatanggap yung sinasabi sa'yo. That's the real reason why I asked those questions. Ewan ko kung may naka-pinpoints, yun yung mismong term na ginamit ko kanina, na yung mga negatibong salita na ayaw nyong naririnig nyo, ang tanong nyo at bakit ayaw nyo is kasi hindi naman totoo yan. So why do you need to think negatively kung hindi naman totoo yung mga sinabi sa inyo? Why can't we just like always think positive sa sasabihin sa atin ng ibang tao? Why we don't just evaluate things first? Hindi dahil sa hindi natin kilala yung tao. Minsan nga yung mga hindi mo kilalang tao, kapag sinabihan kanila, iyon yung totoo. Bottom line dyan is, mapanegatibo o positibo, kung ano ang pagtanggap ng tao, yun ang importante at mahalaga. Kumain na kita. Ito, sasabihin ko, I was able to discern all of the things that we have talked about. And ako kasi malawak akong tao. Minsan ang mga salita ng tao kasi sa akin, as I've said, negative man yan, positive man yan, tinatanggap ko, sinasarili ko. And minsan sumasama ang loob ko, minsan naman okay ako. Ang ano lang natin is, kung paano ba natin kilalanin ang sarili natin, yun ang mahalaga. Yung lesson learn ko doon, guys, kung yung may mga taong mga mapanghusga sa iyo, may mga galit ba, hayaan mo lang kasi hindi naman tayo perfecto, pero pag-aralan mo pa rin yung mga sinasabi nila sa iyo kasi may mababago ko eh, 'di ba? Keep your mouth shut. Control your anger. Sa akin, lesson learned ko, no? Totoo yung mga sinabi nyo kanina. So, depende talaga in how you accept it, no? Yung delivery, whether it's positive or negative, depende kasi yon how you're gonna take it. So, instead na ma-stress ka, alam mo yon na pag-iisip na ganito pala yung iniisip ng mga tao sa akin, diba? Then, just take it positively in a way na, yun nga, take it as a challenge, and then at the same time, ikaw din, mag-reflect ka sa sarili mo. So, yun yung dalawang pinaka-importanting bagay na natutunan ko. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, guys. Hindi nyo makokontrol ang pag-iisip ng ibang tao. Hindi nyo saklaw kung ano ang tingin nila sa inyo, kung ano ang pananaw nila sa inyo, at hindi lahat mapapatunayan mo na ang sasabihin nila magaganda. You cannot control everybody else, pero pwede mong kontrolin sarili mo. Yan. Basahin ko lang to yung sabi niya, no? Being human, balance kasi emotions and thinking mo towards things. Teka, may echo eh. Ayan. Towards things. Di kasi tayo nakaprogram to be numb. Totoo naman yan. Totoo naman yan. I agree to that. It's just that ganito na lang eh. Sa madaling explanation na kaya kong i-explain. Paano ka matututong maglaro ng chess kung hindi mo nilalaro to? Paano mo malalaman ang bawat moves sa chess
Kung hindi ka man lang nagbasa, paano maglaro nito? Ewan ko kung Ako nag-gets niyo. niyan, kaya nga itang imati ngayon eh. But yeah, thank you sa lahat na nandito. It's akin, unang-una kaya ako naisip tong negatibo at positibo kasi may napanood ako na isang live. Madalas din kasi ako manood ng live na alam ko nakapupulutan ko ng aral. Kaya as much as possible, but I'm not saying meron kayo napupulot na aral dito sa live ko. So, isang bola lang siya, isang bola. And then all the names, yung mga salita na ayaw mo, susulat niya doon. And then pagugulungin niya yung bola. Ganun kasimple. Ewan ko kung paano niyo matitake yun kung kayo ang manonood. But for me, parang ulap lang yan yung sa yoga na sinasabi ko. Those words, lilipad yan, sasalipad-pad yan, tatamaan ka yan, but ikaw ang magdidesisyon kung paano mo tatanggapin. Kung gagamutin mo ba kapag tinamaan ka yan, or kung iindahin mo ba, pupunta ka kagad sa ospital kapag tinamaan ka yan. Eh, tama naman lahat ng sinabi nyo. You're the one. Kayo mismo sa sarili nyo, ang magde-decide kung paano nyo tinatanggap yung mga salitang ito. Kasi ako, ang talaga natutunan ko dito is make those negative thoughts of other people, make it positive. They're not gonna say it dahil galit sila sa'yo. They're not gonna say it because gusto ka nila. They're gonna say it because they want to say it. They want you to know kung ano yung nararamdaman nila. That's their feelings towards you. So ikaw, bilang tumatanggap ng salita na yun, nasa sayo kung paano mo tatanggapin yun. Hindi mo pwedeng diktahan sila kung ano yung nararamdaman nila para sayo. At ikaw naman, hindi mo sila para diktahan kung ano yung mararamdaman mo doon sa sinasabi nila. Simpleng kwento, hindi siya kagandahang lalaki. Hindi kumpleto yung katawan niya. May taong nanloloko sa kanya. May taong lahat ng negatibo at kung ano yung physical na kaanyuan niya sinasabi sa kanya. Alam mo kung ano lang yung nagiging sagot niya? Thank you. Salamat. End of the day, alam mo kung ano nangyari doon sa ibang tao na nagsasabi ng negatibo sa kanya? Nanahimik at siya ang nag-isip kung tama ba yung mga sinasabi niya sa ibang tao. Maraming salamat po. Yun lamang. Salamat. Sana may natutunan kayo. Sana may nadagdag. Ulitin ko, walang tama, walang mali dito. It's up to you guys kung ano yung alam nyo na makakatulong at makakadagdag sa pagkatao nyo. We're not saying what we said here are all correct. Hindi namin sinabi na ito yung gawin mo. Pero baka meron sa mga sinabi namin na makakatulong para mag-grow yung sarili mo. Maraming salamat po.